Now, magpo-proceed po tayo dun sa specific topic content po ng ating lesson, ng ating bibliology. Particularly, yung tinatawag po nating revelation. Okay? Alright, yung salitang revelation, I'm not talking about sa book of Revelation. Ang sinasabi po natin ngayon, yung kapahayagan o yung ginawang pagpapahayag ng Diyos sa mga Kristiyano o sa mga taong kanyang hinirang o pinili o maging sa lahat ng mga tao. Okay, revelation. Reveal, ano? Okay. Meron po tayong ilang questions o mga sabihin na nating objectives. At atin pong tinitingnan lagi, ano ba yung magiging layunin po natin itong pag-aaral na ito. After 1 hour or 1 and 15 minutes, 1 hour and 15 minutes, is I hope and we pray to the Lord na meron po tayong ma-pick up. Alright, una, ay maintindihan natin ano ang kapahayagan o pagpapahayag o yung tinatawag natin na revelation ng Diyos. Okay? Sapagkat alam po natin na ang Panginoong Diyos natin ay nagpapahayag. Yes, ang bahagi po ng kanyang pagpapahayag o yung tinatawag na revelation ay talagang nasa Biblia po, no? Yung tinatawag natin na scripture. So maintindihan po natin ano ang kahulugan ng pagpapahayag o ng revelation o kapahayagan mula sa Diyos. Paano nagpapahayag ang Diyos? Ano ang kahalagahan nitong pagpapahayag na ito ng revelation mula sa Diyos para sa ating kanyang nilikha na tagatanggap, tumatanggap, nagbe-benefit ng kanyang word. Pangalawa po ito. Kailangan po nating maintindihan yung dalawang form o anyo ng revelation ng Diyos. Okay? Kung ang Diyos ay merong revelation, may kapahayagan, alamin po natin yung dalawang forma nito o dalawang aspeto nito o dalawang uri po nito. Okay? Alamin po natin yung pagkakaiba ng dalawang revelation ng Diyos. Alright? So, yung konsepto po nito, alamin po natin from the very word of God itself. Ano? At gagamitin po natin yung mga verses. Then, bukod doon, meron pong tinatawag na kung meron pong dalawang uri ng revelation, ayon dun sa dalawang uri na yon, yung pangalawa, yung special revelation, ay meron pong 4 na special na kaalaman kung paano nagpapahayag ang Diyos ayon sa kanyang personal na katangian na kung saan dito pinapahayag ang mas detalyadong kaalaman o knowledge tungkol sa Diyos. Alright? Okay. Now, ano ang kapahayagan o revelation? Ano ang pagpapahayag ng Diyos? Marahil pagka tayo ay anak na nakikinig sa ating magulang, pinapakinggan po natin siya, ang ating magulang, tama po, ano? Pag po tayo ay isang magulang, tayo po ay nagbibigay ng words para ipahayag ang ating nais, ang ating kalooban sa ating mga anak. Ganon din po ang Diyos, ano? Pag sinabi po nating revelation, it means to show us something we did not know or see before. Para ipakita sa atin o ipaalam sa atin ang isang bagay na hindi pa natin nakikita o hindi pa natin naintindihan o nalalaman. Okay? Revelation. Okay? To show us something we did not know or see before. So, alam po natin noon, yung mga bago-bago pa po tayo, hindi pa po tayo Christians, marami pong nagpapahayag sa atin ng Word of God. Tama po, ano? Nangangaral sa atin. Okay? So, ibig sabihin po nun, nire-reveal po ni Lord ang kanyang, kung sino siya, o sino po ang ating Diyos, ano? Sa aspeto po ng salitang Christian, Brother Christian, Christianity, o dagdagan po natin, yung salitang Christianity revelation, ay tumutukoy po ito sa paraan, okay? Or a way, paraan ng Diyos, kung paano po niya ipinapahayag ang kanyang sarili. Pinapahayag po niya, nire-reveal, yan, pinapaalam sa tao. Okay? Alright, sa Christianity po, ano? Now, bilang tayo ay, sabihin natin Christian, if we are truly Christian, ay tayo po ay responsable, or we are accountable, para po tayo makinig sa kanyang word, ano? Para makita natin kung sino ang Diyos, kung paano niya nire-reveal, ipinapahayag ang kanyang sarili para sa atin. Kaya yung pagbabasa, pakikinig, importante po yan sa isang nagkiklaim na Kristiyano, ano? Alright. So, yun po yung revelation, ano? Sapagkat tayong tao, alam po natin, we are so much limited, ano? Pagdating po sa knowledge about God.
Kumbaga tayo ay limitado o meron tayong kailangang maunawaan, maintindihan sa Diyos. Okay? Pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? Now, tayo mga tao may hangganan. Yes. Pero ang Diyos, wala po siyang hangganan. He is eternal. We are not. Okay? Siya ay infinite, walang katapusan. Tayo may hangganan, siya walang hangganan. Ang Diyos. So, dahil sa tayo may hangganan, dumedepende po tayo sa Diyos na walang hanggan, sa eternal God. Yung eternal God po natin, it means when we say the word eternal, wala pong katapusan, infinite. Wala pong, yun po ituloy-tuloy. Ibig sabihin, nananatili po ang Diyos. Sabi nga po ng Bible, siya po ay Diyos noon, kasalukuyan at sa hinaharap. Siya po eternal. Yung Diyos na ito, na eternal, na nagbigay sa atin ng buhay, yung buhay na tinutukoy po doon is yung eternal life, nasa inyo po at nasa ating lahat. By faith po yun, Yung po yung regalo ng Diyos. Ngayon, sa kabilang banda, since tayo ay limitado sa mga pagdating sa kaalaman, at tayo naman po ay aminado doon, kailangan po nating dumepende lamang sa Kanya, pagdating sa Kanyang word, spiritually. Kasi yung paglago po ng isang Kristiyano, yung bilang Christian, ay dumepende po sa word of God. Sabihin, by seeking, by reading, by obeying, and by applying the word. Doon po tayo lumalago, sabihin na natin, nag-aaroon po ng spiritual growth, yung Christian. Makikita po at magmamanifest po doon yung sa isang tao. Kasi yung buhay ng tao, sabi nga po, ay kailangan magkaroon ng pagbabago. Kasi sabi nga po ni Lord, sabi sa Word of God, we are spiritually dead without Christ. Ibig sabihin ng isang tao na wala kay Kristo, spiritually is dead because of sin. Naalala niyo po yung teaching natin dati, yung tinatawag na absolute inability, na yung tao ay walang kakayanan, walang kapangyarihan na mag-respond sa Word of God unless he is born again. He is regenerated. Ibig sabihin, kailangan may makarinig. Kailangan yung tao na ito ay may silang na muli by the Spirit of God. He is born from above. He must be born again. In other words po, nung born again, regenerated. Okay? Para mas-save, by the word of God, by faith, through grace, through faith alone. So, yun po sa pamagitan ng pananampalataya at sa pamagitan ng Diyos mismo, na wala tayong contribution po doon kung bakit po ang isang tao ay naboborn again. So, only God can do yung tinatawag po na ang isang tao ay maisilang na muli, maborn again. Tulad ng isang sanggol na wala namang contribution sa kanyang paglaki sa sinapupunan ng kanyang magulang, ng kanyang nanay. Pero siya lumalaki sa loob. Ganon din naman yung Kristiyano na after niya matanggapin si Kristo, so ang Espiritu ng Diyos kumikilos naman sa kanya. Siya lumalago. Okay? So, nare-regenerate po yun. That's why yung Word of God, importante po yun para ma-support, yung paglago po niya as a Christian spiritually, mag-continuous. Alright? So, hindi po enough po yun na tumanggap po yung Kristiyano o yung isang tao after a prayer, stop na po doon. Hindi po pwede. Kailangan po magtuloy-tuloy po yung kanyang pagsisik o yung paghahanap sa Diyos. At ang Diyos po ang gumagawa nun actually. Tumutulong po ang Diyos para yung tao ay magkaroon ng kauhawan, ng thirst, with regards sa salita po ng Diyos, sa Word of God, through the power of the Holy Spirit. Kaya po naboborn again.